Gaano kahirap mag-maintain ng friendship at this time and age? Mahirap kasi because of business. I think yan yung main point ko. Sobrang busy. So mahirap mag-maintain, mahirap communicate ng regular because of busy. How about you, Doc? Maintain, no? Yeah. Maintain. So, ibig sabihin, naging friends ko na sila for so long. Pag sa mga new friends, medyo mahirap i-maintain. Mm-mm. Yeah, pag sa mga dati, parang madali lang eh. Kasi feeling ko, andyan lang sila palagi. Pakalat-kalat. Pakalat-kalat. Kalat-kalat. Yun. So, depende. Depende din sa friends. Yeah. Yeah. Kung sino. Mhm. Kung sino. Meron kasing may 1 minute lang. Sino ba yan? meron kasing may expiration date. Yeah. I mean, may mga friends na pero yung makasama ng 5 minutes lang. Or dapat magtabihan kita friends yun or acquaintance. Acquaintance ata yun, bro. May iniiwasan. Ikaw naman, sagutin mo yung tanong mo. Sige, sagutin ko pala. Sagutin I mo. think pag tumatanda ka kasi, dumadami yung responsibilities mo. So, you have your priorities. So, yun muna yung nauuna. Kasi alam mo naman, since friends mo talaga sila, they will understand. And the friendship will still be there kahit na hindi kayo makita. Do you consider like routine, coffee or going out with your friends? Yun ba yun how you maintain na minimin mo? Welcome to After Office, conversations that matter beyond the 9 to 5. Mga bagay na hindi mo masingit kasi busy ka sa buhay. The real stuff after the pressure and after the responsibilities. So ang ating topic for tonight is paano natin i-maintain ang friendship, yung dynamics ng friendship. And tayo, paano ba natin i-maintain yung friendship natin? Paano natin mini-maintain yung friendship? Oo. Sa business, di ba? Yan yung medyo, feeling ko, hindi siya mahirap if friends talaga tayo. Yes. But if I want to be connected with you, like fellowship, that's the hard part. Kasi because we are busy, diba? We have our responsibilities. We have our own endeavors. May family tayo. We have a lot of responsibilities here in our office. Tapos after that, may family nag-aantay. Yeah. Ang hirap, bro. So, I don't know. Fellowship for me, it's kinda something that mahirap to achieve in this day and age na sobrang busy. Yep. For me. I agree. Mahirap maintain ng feeling ko yung pag-maintain madali. Kasi yung the maintenance of real friends doesn't really have to have any kind of effort. Yeah. Pero yung getting updated on what's going on in your life on a deeper level, yun yung mas mahirap because hindi naman mo marirelian sa isang tao yung mangyayari sa buhay mo with just a meme or sesend ka ng joke. So, para maging in-depth yung conversation, you really have to sit down. And parang ganito, you have to sit down, you have to talk to the person, malaman mo what's happening in his life, what's bothering yung person na yun, ganun din sa'yo. So, yun. Medyo mahirap humanap ng time. Okay. Additional question na. Para sa ating tatlo to. Game. Low maintenance ba or high maintenance yung friendship natin? Natin? Natin. Relax na naman tayo. Relax lang, we don't Parang go alam mo shopping. kailangan na
high maintenance. Sa talas gusto mong mag-Iceland ulit. Yun ang Yun ang high maintenance. So may 6 digits yun. 7 nga eh. Hindi naman, 6 lang pala. pero di ba, in relation doon sa tanong natin kanina, nasimulan kasi natin doon sa mga panahon na wala tayo. So, tawag dito, na-test na tayo ng time. Di ba? Na-test na natin yung friendship natin nung mga times na yun, sa'yo, sa atin. Ano yun? Ano yun? Wala ko alam dyan. Ayaw ko sa'yo. Pero ibig ko sabihin, Wala wala kang alam. Ano yun? Hindi, pero yung sabihin Sabi is, nito. alam natin yung buhay ng bawat isa na parang isang salita mo pa lang, Ninong Rocky, Doc Jonas, kailangan ko kayo, kape tayo. Game eh. Oh, drop everything pag ganun. Di ba? Pag ganun yung na-receive mong message, drop everything. Di ba? Yes. So, dahil doon sa mga bagay na yun, alam mo parang hindi ganun kahirap i-maintain. I'm speaking for us sa ating tatlo. Di ba? Pero how about the others? Depende sa circle, bro. Depende. Yeah. Kasi may mga circles kasi na mahirap talaga. May mga circles nga na parang hindi ko na siya. Out of the circle na ako. Out of the circle. Pass na, pass. Tingin ko habang tumatanda is, dahil bumababa ang energy natin, nabanggit mo, na bumababa yung energy natin, parang there's very little room for petty things. Yeah. Things that doesn't really matter. So, there are circles na hindi na ako as active because I feel like the conversations are very trivial. Yeah. Parang hindi na ako andun sa ganong mindset. And also, pag tumatanda, pansin nyo, ngayon na tumatanda tayo, yung circles nyo, kumukonti ng kumukonti, and then bawat isang circle, lumiliit ng lumiliit. Correct. Yeah. Paliit ng paliit. Correct. And hindi na tayo as open to being into a new circle. Yeah. Yep. Parang hindi tayo as receptive as before. Yeah. Bakit tingin mo? May nabasa akong book. Ipa-plug ko lang, no? It came from neuroscientist. Tinan ko lang sa Kindle, buksan ko lang yung Si Kindle. Arthur Brooks. Ang sabi niya, meron daw dalawang klase ng friends. One is a real friend and the other one is a deal friend. What do you mean? Deal, transactional. Naging friends tayo kasi, di ba? I need something, Client. di ba? I need something from you. Hindi, actually, it's not just clients. Eh. Casual, I think, pwede na natin siyang sabihin ganun. And there are those na real friends, kahit 5 taon kayong hindi nagkita, 10 taon kayong hindi nagkita, mag-message ka ng isa dyan, kahit wala siyang mapapapala sa'yo, kahit hating gabi pupuntahan ka niya. Those are real friends. Which is, ito yung sinasabi mo na kasama maybe ng top 5 of friends mo, na alam mo na pag may nangyari sa'yo, nagkaroon ng challenge sa business, sa family, hindi ako papabayaan ito. Yeah. Di ba? Yeah. And I believe that there's always something of a vibe. Kasi you cannot give that Maganda friendship yun, yung vibe. to anyone. That's so Gen Z. The vibe, diba? May ganun siya, diba? Correct. Na, like, ang tagal mo na naging kaibigan to, pero bakit parang hindi? Parang friends pa talaga kami. Kasi parang Dinedread mo na magkikita kayo. parang pag kita tayo bro, wait lang parang bakit? May ganun Parang may talaga, ganun, di ba? Effort, Parang effort. may ganun. Parang effort siya. May mga friends ka na parang nilolong mo na Yeah. kita tayo bro. Sige, let's go. Yeah. Saan tayo? Ay, parang may swimming, ano? Sino parang kasama ganun. dyan? Ay, kasama si Rocky tsaka si Jones game. Pero pag may nakasama dyan, ay, teka lang, pass na ako. Careful. Wala ako na. Ingat ka dyan. Masisira yun. Hindi naman Bakit number mag-enjoy. 1 basher mo yun? Hindi, ibig sabihin, para to sa lahat. Kasi for sure, sa mga audience natin, may na-experience na ganun. Di ba? Yeah. Agree. Nawala yung train of thought ko. May iniisip ko kanina ng mahalagang bagay na wala. Ibalik natin yan. So, shucks, nawala yung iniisip. Sige lang, kayo muna. Go ahead. Idiretso mo, Doc. Iniisip nyo?
Yung ano. Yung sinasabi mo kanina. Yeah, it's more of like the vibe then minsan na may mga group of friends ka before na akala mo just the same kayo. Tapos hindi pala. Parang akala ko same tayo pero hindi pala tayo same. Tapos pagdating nyo sa dulo, syempre you change eh. I mean, all people will change. Yeah. Must change. Yeah. For the good Yeah. Hindi yung parang lumala ka, Yeah. pumangit ugali mo or something like that. Pero may mga nangyaring ganun. Minsan pag nagiging ano na tayo, para nag-change tayo, tapos iba na yung mindset mo sa mindset nila, pag nag-connect kayo ulit, parang there's something off. Correct. Na parang bakit, ang tingin na sa'yo mayabang kasi parang iba na yung mindset mo eh. Hindi ka na natatawa sa joke nila. Kasi yung joke nila parang hindi na siya nakakatawa, parang for you parang napakababaw. Or parang you're insulting others. Yeah. Na dati parang natatawa ka lang pero feeling mo ngayon mas sensitive ka. Correct. Parang hindi na siya funny. Or yung mga sinasabi nila about their problems, hindi na siya applicable to you. Hindi ka na makarelate. Hindi ka na makarelate. Because you've done a lot of wars, you've won a lot of battles in life na parang yung ini-struggle nila ngayon na parang you wanna listen and you need to listen pero hindi ka na talaga makarelate kasi ikaw, ito lang yung solution yan bro, ito lang yung gagawin mo. Pero pag sasabihin mo silang ganon, they will take it negatively. Yeah. So parang wala na. So instead of like mas naaayos yung friendship nyo or nare-renew, yung iba nawawasak pa. O kaya minsan you have to protect the friendship by saying nothing. Yeah. So para within the circle ka lang, pero you know in your heart na I don't belong in this circle anymore. So kung gano'n na nga yung naging take mo with halimbawa in a group of friends and hindi na ganun same level yung conversation nyo, for example, your humor, your intellect, naging magkaiba. For some reason, iba na yung mga interests mo. And you step back from that group. Does that make you a bad friend? I don't think so. Because at the end of the day, you're living your life. And at the end of the day, for me at the end of the day, respect pa rin eh. Like, it doesn't mean that if you can't relate to them, you will put them down or inilulugar mo sila. Hindi. Kailangan mo lang, you have to show respect. And number 2, you have to like show them that you still care. Pero at the end of the day, hindi ka na yung friend na dati na nakaka-relate sa mga bagay na yon. Pero you let them know also na hindi na yon ikaw. For me, my assessment to that or my view, hindi siya pagiging bad friend eh. It's more of like nag-iiba ka lang ng landas. Parang you're living your life. And it's part of life. It's part of life to grow. It's part of life to progress. And it's part of life sometimes to go on a different way. Hindi lang kayo parehas. But you have to keep that respect kahit hindi na kayo parehas. Pero kung minamalain mo na sila, you are saying a lot of negative stuff, then that will make you a bad person. Yeah. I agree with Doc Jonas. Hindi naman ikaw naging isang masamang kaibigan. Kasi kung may-message ka nila, they need help, pwede ka naman pumunta. Diba? Pero it's for them to ask any advice. Hindi man tayo biglang mag-o-offer eh. Tama ba? Hindi naman tayo. Kasi sino tayo para mag-advise sa kanila? Hindi naman natin alam kung ano yung Unsolicited. Ang yabang mo naman. Di ba? And to build trust, hindi naman tayo mag-o-offer para pagkatiwalaan kagad tayo. Yeah. The solution should be coming from them. I mean, coming from us, pero they need to ask us. Di ba? Andyan tayo bilang isang kaibigan para makinig. Pero pag kailangan mo na ng tulong, sabihin mo sa akin. Papakinggan kita. Yeah.
So ang ibig ko sabihin dito, point is, hindi ka naman naging isang masamang kaibigan. Pero kailangan mo lang maintindihan na may mga bagay na iba na yung perspective ko ngayon. Di ba? Pero magkaibigan pa rin tayo. Di ba? And for me to level up, and if you want, pwede ka naman sumama sa akin. Pero you need to keep the pace. Di ba? Kailangan mong sumabay. Kasi if not, I think it's not bad na sabihin na may iwan ka talaga. Oo. Kasi if you really wanna grow, talagang kailangan mong sumabay eh. So hindi naman tayo magiging bad friend naman doon sa tao na yun. I think through the years, what I've come to realize is there are people in your life that will really that indirectly or directly put so much weight on your life Yeah. na it holds you back to reach your full potential. Yes. Correct. Yes. So I think for those people, I think at some point you really have to let them go. Correct. Agreed with that. For you to not only to propel yourself, but for them also to find their own path. Yeah. Kaya sometimes yung comfortability of being in a group is dangerous because it makes you complacent. Yeah. Exactly. Especially if you're in a group that doesn't really motivate you or hindi culture yung motivate yung bawat isa. Yeah. If you're in a group that pity party every day, so parang it doesn't really bring so much for your growth and development as a person. Yeah. So you have to let them go. You have to, if you can't be a good influence on them, you have to let them go. First, of course, if you know any better, if you feel like mas meron kang alam sa kanila that will help them, you offer. I think it's your responsibility also to bring them to the light or to encourage them on wherever they are. Exactly. Yeah. But if they are not receptive to that, then maybe it's time to move on. We did our part na. Yeah, hindi siya I agree with Doc Jonas na hindi siya bad. It's just that you are protecting also yourself, your peace. And at the same time, you are doing this person a favor of not living ang yabang in your shadows. Parang kung nandun ka at hindi siya nakakatulong for this person, parang it's better na matuto siya na to also look for his own purpose. Yeah. Yeah. But on the other hand, because in relation to the previous topic na 40s 30s, 40s tayo, the pressure, ang problem kasi natin, ang busy natin So we have to protect our peace, diba? Yeah. We have to protect the friendship as well, and we have to protect our friends, no? And also the relationships na establish natin. And I always believe that once you reach a certain level or certain age where we have ample time to have fellowship again, why not? Pagdating ng, I don't know, 50s tayo, we can still reconnect with them, and then we can siguro show them the path. Perhaps if we are na-bless tayo ng maayos with a good character, we can set that standard also that they can emulate. So, for a time, pwede tayong let's say, or pause muna with our fellowship, but I believe that the friendship will still be there. But in the future, we can still reconnect with them. Siguro yun lang yung mga hindi naman na kailangan friendship over kagad kasi hindi na tayo magka-level. Actually, wala namang friendship over. Talaga. Oo. Yeah. Diba? See you later lang. Oo. See you later lang. Yeah, see you later lang. So, Then, the fellowship will sometimes, in relation dun sa nabanggit kanina, tanong mo, Doc Rocky, maybe that's the reason din kung bakit lumiliit yung circle. Mm. Kasi only those friends who can really understand, sila yung nagstay
Kasi may mga friends na isang salita lang, may problema si Rocky. Di ba? Isang post lang, okay, punta ako si Jonas. Di ba? Kasi yung iba clueless eh. Di ba? So siguro kaya lumiliit yung circle. Tsaka alam mo yung parang, minsan may mga friends na hindi mo lang nayaya, wala na. Di ba? I mean, magkakaroon ng, alam mo yun, parang tampo or awkwardness. Pero, actually, yun yung mga problem minsan eh. If like may ganun kang immaturity na parang hindi ka lang nayaya, nagtampo ka na, siniraan mo na yung mga yung mga sekreto nyo dati, nilahad mo na sa iba. Ay mo dati si ano ganito yan eh. na-post na lahat, no? Hindi ka lang nayaya sa ano eh. Yung parang gano'n. I mean, you have your priorities. Tapos, syempre, may gano'n talaga. Yeah, be understanding. Yeah. Parang gano'n. Di lang ngayon. We're still friends, bro. Yeah. Alam mo yun? Kaya pala yung kalimitan ng mga high school reunions is 50 years. Kasi retiree na sila. So doon lang nagkakaroon talaga ng ample time to bring everybody. Yes. Kasi ngayon nag-ano kami tama ba pag-usapan? So nag-ano kami ngayon prepare for the 25th high school reunion. And sobrang challenging the schedule, sobrang challenging yung mga ideas sabog-sabog. Parang walang nagiging consensus about mga concepts. Some people would like to take charge and do everything. Some people doesn't want to be involved. So, medyo mahirap. Pero nakita ko yung mga uncle ko na nag-high school reunion at 50 kompleto. Yes. Hindi pala kompleto kasi may mga nawala na. But ang daming mas active. Yeah. That's true. That's true. It's a circumstance mismo minsan eh. Kasi ngayon, dami mong iniisip. Pa-party-party ka, iisip ka, tapos hinahabol ka ng utang mo. Diba? Hinahabol ka ng bills. Hindi pwede yun. So you have to prioritize your priorities. And sometimes kung ano yung malapit sa'yo, na nakakaintindi sa'yo yung sinabi mo kanina, doon ka mas closer ngayon. Kasi same kayo ng struggles. Yeah. Same kayo ng... Nakaka-relate. Relatable. Saan ka hihingi ng... saan ka magcha-charge ng battery mo? Siyempre, someone that can really help you. Kung pupunta ka doon sa isang pity party friends mo, which is, I believe, kailangan mo din sila, pero not in this, parang moment na parang sa life mo na sobra ka ng stress. You need to find someone that can influence you, that you can, where you can recharge, right? So, kaya minsan, ganun yung nangyayari. But, diba? Ganun So, ibig sabihin, yung the ease of maintaining adult friendships is directly proportional to relatability. Kung gaano ka relatable yung where you are now. Possibly, same language kayo eh. Yes. Di ba? Same scenario, situation. Exactly. Let's say, nung bata ka, pares kayo nagbabasketball. Barkada mo nagbabasketball. May pinili kayo magbasa sa library. Barkada mo yun. Pero kung hindi ka nagbabasa, hindi ka nagbabasketball, huwag ka mag-expect na magiging barkada ka ng nagbabasketball or mga athletes. Ganun lang yan, relatability. Relatable dapat. How do we maintain friendships ngayon? Not just our friendship, but other circles. So ngayon, may nako-consider ako ng mga new friends, mga new classmates, new friends. So we talk a lot of things, mga nakaka-relate kami, struggles and everything. With our cases, usually group ko din, mga dentists, something like that. So nakaka-develop ako ng friendship with them because of the same struggles. Tapos we share, like, kunwari, we go out together. Something like that. Pero mahirap yun kung palagi. Busy tayo eh. So may moment lang na ganun. So I believe that's the hard question minsan to answer. Sige, sa akin ibahin ko yung word na maintain. Pero na-pinpoint mo na kasi yung mga real friends mo. So let's say for example,
just to share. Nung nagkasakit ako, that's a revelation for me. Sino talaga yung mga totoo kong kaibigan. Diba? Kasi nung time na yun, parang wala hindi lalagpas sa daliri ko sa kamay yung nangumusta. Even though they know. Diba? So doon pa lang, alam ko, sa sinabi ko sa sarili ko na itong mga kaibigan kong ito, no matter what, poprotektahan ko sila. So it's not maintaining, pero andun na yung pangako mo sa sarili mo na basta nagka-problema to, andyan ako para sa kanila. So for me, that's a certain situation can really tell kung sino yung mga real friends mo. Kasi kung ang maintain naman doon sa mga real friends mo, isang message lang. Isang ang comment lang sa Facebook eh. Or biglang tawag. Talagang hindi nagbabago yung vibe. Di ba? Andun pa rin yung kalokohan, andun pa rin yung seryoso. Di ba? So, hindi lang siya maintained, Doc, pero na-pinpoint because of certain situations. Nice. Ako is we are so fortunate that we are living in a day and age wherein communication is much easier than how it was like 20, 30 years ago. Nung lumabas yung cellphones, tuwan-tuwa na tayo. Yes, isang text lang. Pwede tayo makipag-communicate. Tapos naging struggle natin yung load. Uubusan lagi ng load, ganyan. Ngayon, hindi na yun issue eh. Bilang na bilang eh. No? Sobrang, dati bilang na bilang, check operator services. So hindi Drop ka na call. makikipag-communicate. Drop call. So, ang ngayon is mas madali na makipag-communicate. I think this is the very, very few na advantage of technology, social media is talagang everybody is just easily connected. The question is how deep that connection is despite social media. Kasi ang advantage naman before is because you don't see everyone often. Pag nagkita kayo, parang ang dami yung pwedeng pag-usapan. So it's much deeper. Ngayon, ang challenge is, you know everything. It's just that parang mas nagiging mas shallow at a certain point. Yeah. But maintaining or keeping these friendships, how do I maintain is it helps na nasa isa kayong group chat. Yeah, It helps na with just one message away, biglang may mag-spark ng conversation. Parang meron nga tayong isang group na bigla nating binuhay with just one message. Sabihin ko ba yung GC na yan? Charot. Bigla din namatay. I am carefully choosing my words. Buti lang pwedeng i-edit hindi live. Bigla din namatay. Biglang one message and one message na matay din. Bad. Anyway, so ayun, so being in a group chat really helps. Seeing them on social media really helps. Na malaman mo kung ano nangyari sa kanya, malaman mo rin kung if they need anything, they need help. Yeah. Kasi merong mga, if you're, ito yung sinabi mo, kung totoo mo silang kaibigan, may mga hints sa social media na only the true friends will be able to decipher. So, I think the social media aspect is plus points yun for social media for me. Viber, WhatsApp, Messenger, really the technology made it easier. The time aspect, kung kailan natin gagawin yung mga bagay na pinaplano natin sa group chat, yun yung mas challenging. Yeah. So, it doesn't really matter if matuloy o hindi yung mga plano na pinabinuo sa group chat. As long as the group chat is alive, as long as with just one call, everyone will just go in times of need. So parang, yun nga, maintenance is not so hard. And I concur yung statement mo kanina. Yung maintenance not so hard. It's the fellowship which is harder. Yeah. So to answer the question, how do you maintain? Nothing really. No effort kasi with the group chats and calls and texts, ang daling i-maintain. It's the fellowship na mahirap.
But Yeah. that's a different topic for another day. Yeah. Agree. So yun, high maintenance friends and low maintenance friends. High maintenance friends, I think, chances are, baka shallow friendship yung meron kayo. Pag Yeah. it becomes too high maintenance. At our age. At our especially. age. Kasi Yeah. if you need to exert too much effort to be the friend of this person, hindi totoong friendship. Correct. Totoo yan. Let's say for example sa friendship nyo, mahilig kayo sa may bagay, kunwari mahilig ka sa relo. Tapos hindi ka, yun yung palaging pag-uusapan nyo. So you wanna keep up with the friendship, you wanna keep up with the topic palagi. So palagi ka dapat bibili ng relo. Isa yun. So parang sometimes you have to, tama ba? High maintenance. Oh, high maintenance yun. Oo. High maintenance. Tama ba yung sinasabi ko? Yeah, I mean, that's part of it. Tingin ko. yeah, it's part of it, no? Parang kailangan mo bang mag-keep up sa mga lifestyle nila? Yeah, oo. Which is, kunwari sapatos, may ka sa sapatos. Kailangan mo palaging may sapatos kung bago para lang may pag-usapan tayo. Or Hindi naman kailangan siguro- talagang obligado ka na pumunta sa bahay nito ever so often just to show na friends kayo. Parang yun yung Yeah. hindi Yeah. siya pag nag-exert ka ng too much effort, parang hindi siya if that doesn't come out naturally, hindi siya talaga as deep of a friendship. Exactly. Kasi iba yung iba yung parang effortless eh. It should be effortless eh. Yeah. Pag friends kayo, friends kayo. Pag hindi kayo friends, hindi kayo friends. Di tsaka you're being, kahit na for example, relo, whatsoever, if may real friends ka talaga, kahit anong mangyari, magiging totoo siya sa sarili niya eh. Kasi dapat ang Exactly. friendship, alam mo, parang pahingahan mo siya. Oo. Hindi siya dapat best foot forward. Oo. Eh, kahit na, wala eh. Yeah, Di ba? yeah. Pero, I mean, feeling mo pa rin yung you're included in the circle. Walang pakiramdam na, ba naman to? Walang bagong relo. Di ba? Yes. Di ba? May mga ganun minsan na, let's say for example, hindi ka nakabili ng bago. Parang they will let you feel na, Yeah. parang hindi mo, nafe-feel mo lang eh. Nafe-vibe mo yun eh. Kung anong meron, na parang may something May off. pagka-queen bee ang Sino ba yun? May something off ah. Parang bakit ganun? Can't So, sit with us, ganun. parang ganun. I don't like that vibe. Yeah. Parang we can talk to each other. Yung parang you're wearing like whatever Patek or something and then I'm wearing Casio. We can still talk like normal individual. We're still friends. Parang ganon. Hindi yung parang tipo umangat ka para medyo iba na yung vibe. Yeah. Parang kailangan ko ba alam mo Naging yun, pretentious. It's very pretentious. Pag o kaya bibili din, utang din ako para makabili din ako niyan. 36 months to pay. 60 months. Sobrang mahal pala. So, I don't know, pag ganong klaseng friendship, you better ask yourself, are you really in the group that accepts you? Na kahit wala ka nun, friend ka pa rin nila. Or kahit hindi material, yung magagalit dahil hindi ka nakapunta sa birthday party ng anak niya. Parang gano'n. Exactly. Isa High din yun. maintenance Isa din yun. yun. Parang, hindi ako makakapunta eh. Correct, Tapos correct. magagalit na. Yun, high Correct. maintenance yun. Yeah. What you think? Teka lang, nawala ako. Hindi, ang sa akin kasi is, I am really grateful na real friends kasi, for me, that's, low maintenance. Kasi para sa akin, ang friendship, talagang pahingahan mo siya eh. Talagang nilulook forward mo silang makita. Pero kahit hindi makita isang message, you will understand them. Pero kahit anong mangyari na andyan sila, hindi ako, alam mo yun, parang walang inhibitions. Yeah. Diba? At yung hindi kayo nagkita ng 2 taon, parang pag nagkita kayo bigla, parang you're right there where you left off. Oo, parang araw-araw kayo Yeah. magkasama pa rin. Yeah. Diba? So, it does not need to be high maintenance. And it should not. Tama It ba? should It not. should It not. should High not. It should not. It should not. It should not. Because friendships are supposed to be effortless. You don't have to, in a group setting, if they are really your friends, you don't have to exert too much effort to impress them.
It just comes out naturally and effortless dapat sa'yo. Yeah. And sa kanila. Yeah. For me, it is a safe haven na pwede kang magpahinga kasama sila kahit hindi kayo mag-usap. And yeah, I can be me. We can be us. Diba? Without any expectations or whatsoever. That's friendship for me. For me, it's like extension of your family. Diba? They're family and you don't need to pretend. Parang you just have to be you. Kasi they're your family. Parang it's more of like that. Yep. Yep. In this life, our lives will really be different. Our schedules will change. Our responsibilities will be on different levels. But real friendships will remain. At the end of the day, we are still figuring life out after 5 p.m. This is After Office. Conversations that matter beyond the 9 to 5. This has been Jonas. This is Rocky. This is Sherwin. We'll see you after you clocked out.